Naiiling ang ulo na muling nagsali ng alak sa kapata si Elmo. May pumayag kaya sa gusto mo? Tanong ni Elmo sa kapatid. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan, Aber? Sagot naman ni Urson. Aktong tatalikod ito. Saan ka pupunta? Kuya, paggamit muna ng computer mo, nakangiting sabi nito. May naisip lang akong idea. What idea? Kunot ang noo na si Senyarito. Guguluhin mo na naman ba si Clyde para ihanap ka ng babae, na willing magpanggap na maging girlfriend mo? No, mabilis na tanggi nito. Nasa bakasyon ngayon si Clyde para magliwaliw. Naisip ko lang, ano kaya kung sa internet ako maghanap ng girlfriend for hire? Siyempre may sahod naman ang maswerteng babae na mahahire ko. Well, ani Elmo na tinungga na ang alak sa hawak na kapata. You could give it a try via the internet. Para ka makapag-try ng foreigners, taasan mo ang salary. Make it at least $15,000 a month. Napailing ng sunod-sunod si Urson, edi, doon lang naubos ang dollar account ko. Kuya, hanggang peso lang tayo. At $50,000 per month, that's only $1,500 monthly. May foreigner kayang pumatol sa ganoong presyo. Umiling si Elmo. Wala siguro. Hanggang Pinay lang talaga ang kaya ko, na sinabayan pa ng tawa na tura ni Urson. Using internet ay gagawa ako ng wanted girlfriend for hire. Malay mo kuya, baka sa mga mag-a-apply ay makita ko ang aking next girlfriend. That's a good idea. Sinang-ayunan na lamang ni Elmo ang kapatid. Ramdam na kasi niya ang epekto ng alak sa kanyang katawan. Swelduhang girlfriend, kasama-sama sa mga dates, pero walang love involved. May papayag sigurong mga babae kahit 15,000 a month. Yes, anang kapatid niya. That's a little less than my secretary's salary. Pero maghinay-hinay ka tol. Baka mahulog ang loob mo sa babaeng magpapanggap mong girlfriend. Hindi nabibili ang tunay na pag-ibig. I know, sagot naman nito. Maywa na muna kita kuya. Tumango lang siya bilang tugon. At nang mapag-isa siya, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Laman na naman ng kanyang isipan si Kathy. Mahigit 4 na taon na ang nakalipas. Kumusta na kaya siya? Ano na kaya ang naging buhay niya? May asawa na kaya siya? Iilan lang iyon sa mga katanungan niya sa kanyang isipan. Kaya naman madalas siyang asigan ng kanyang konsensya. Madalas na dasal niya na sana ay nasa mabuti itong kalagayan. At ipinapangako niya sa kanyang sarili, na hindi siya titigil sa paghahanap sa dalaga. Hihingi siya ng kapatawaran, at hihimukin itong bumalik sa piling nila. Napatingin siya sa hawak na bote ng alak. Hindi niya namalayang naubos na pala niya ang laman nito. Kaya pala parang umiikot na sa paningin niya ang buong paligid. Tumayo siya at susuray-suray na naglakad. Nakasalubong niya ang kanyang ina, na mabilis na lumapit sa kanya, para alalayan siya sa paglalakad. Lasing ka na naman, inis na sita sa kanya ng ina. Inilagay nito sa ibabaw ng balikat ang kanyang bisig. Kung gagawa ako ng daily attendance sa araw-araw mong pag-inom, natitiyak kong puno na ang isang taong kalendaryo. Hindi siya kumibo. Hanggang kwarto ay hinatid siya ng kanyang ina. At hindi pa rin ito tumitigil sa panenermon sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa iyo, sabi pa ng kanyang ina. Nahiga siya sa kama. Kinuha niya ang malambot na unan, at itinakip iyon sa kanyang mukha. Narinig niya ang mga yabag ng kanyang ina na palabas na sa kanyang silid. Kathy, magpakita ka na sa akin, please, bulong ni Elmo sa hangin. Hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Gayong wala pang 1 buwan sa bagong trabaho si Kathy, ay kaagad naman siyang na at home sa kanilang opisina. Isang malaking multinational company ang napasukan niya, ang Euromed. Na-assign siya sa accounting department. Alas 7 ng umaga ang pasok nila, at alas 4 naman ng hapon ang uwian nila. Alas 5 pa lang ay nasa bahay na siya, dahil malapit lang naman ang opisina. Mommy, masayang sinalubong siya ng anak, na ngayon ay nasa 4 na taong gulang na. Nasa pangangalaga pa rin si Elizabeth ni Aling Lara, pero kumuha na rin siya ng makakatulong nito sa pag-aalaga sa kanyang anak. Buwanan ang sahod ng yaya ng anak niya. Lola. Matinis ang tinig na tawag ni Elizabeth kay Aling Lara. Narito na po si Mommy. Hangoes naman na lumabas mula sa kusina si Aling Lara. Maupo ka muna Kathy, sabi nito.
Nagluto ako ng pansit bihon. Tamang-tama ang dating mo, dahil kahahango ko lang ng niluto ko. Naku, tiyak na sira na naman ang diet ko nito, nangingiting turan niya. Alam mo naman po na paborito ko ang pansit, Aling Lara. Wow! Tama ba ako sa narinig? Nagluto ka ng pansit, Nay. Sabay silang napalingon sa bagong dating. Si Bebot, kauuwi lang nito galing sa school. Nasa 4th year high school na ito ngayon. Oh, bakit ngayon ka lang? Agad na asisa ni Aling Lara sa anak. Alas 2 ang uwian nyo, bakit alas 5 ka na nakauwi? Nagmano naman ang binatilyo sa ina nito. May practice po kasi kami ng basketball, kaya hindi agad ako nakauwi, Nay. Sabi nito, magandang hapon Ate Kathy. Ngumiti naman si Kathy sa binatilyo. Magpalit ka na ng iyong kasuotan. Sumunod ka na lang samin sa dining area, utos dito ni Aling Lara. Opo inay, magalang naman na sagot ni Bebot. Kinarga muna nito si Elizabeth at kiniliti sa tiyan. Panay naman ang tawa ng kanyang anak. Natutuwa siyang pagmasdan ang dalawa, na animoy parang tunay na magkapatid. Ilang sandali pa ay nasa dining area na sila, at pinagsasaluhan ang nilutong merienda ni Aling Lara. Pagkatapos nilang magmerienda, ay dinala naman siya sa sala ni Aling Lara, at doon ay nagkwentuhan sila. Kumusta naman ang trabaho mo? Hindi ka ba pinapahirapan ng mga boss mo? Asisa ni Aling Lara sa kanya. Hindi naman po, umiiling ang ulo na sagot niya. Mababait naman po ang mga big boss sa opisina. Aling Lara, balak ko sanang mag-aral ng kursong HRM. Natapos mo ang kursong commerce. Isa kang certified management accountant. At mayroong magandang trabaho. Hindi pa ba yun sapat sa'yo? Huminga siya ng malalim. Masaya naman po ako sa kursong tinapos ko. Pero nasa puso ko ang hilig ko sa pagluluto. Nang isara ko ang aking munting karinderya, ay labis akong nalungkot. Malaki rin kasi ang naitulong ng karinderya sa aking pag-aaral. Kayanin mo kaya? Tanong nito sa kanya. Oo naman po, tila pagyayabang niyang sagot. Mas mahirap pa nga po ang pinagdaanan ko noon, kumpara sa pagdadaanan ko pa lang ngayon. Magiging working student ako. Sa umaga ay nasa opisina, at sa hapon naman ay nasa school ako. Ilang oras lang naman ang kukunin ko, para sa gabi ay makauwi ako. O siya, kung iyan ang gusto mo. Alam ko naman na talent mo ang pagluluto. Kaso ang magiging buhay mo ay nakalaan na lang sa trabaho, pag-aaral at kay Elizabeth. Paano naman ang sarili mo? Hanggang ngayon ay single ka pa rin. Kailangan mo rin ng makakatuwang sa buhay. Lalaki ang tinutukoy sa kanya ni Aling Lara. Kung ang pakikipagrelasyon po ang tinutukoy niyo, wala po akong panahon sa ganyan. Nakangiting sagot niya, ang kinabukasan ng anak ko ang mas mahalaga sa akin. Tsaka idolo po kaya kita. Nakita niyang nangunot ang noo nito, dahil sa sinabi niya. Isa ka rin po sa mga naging inspirasyon ko, Aling Lara. Nagampanan mo pong mabuti ang iyong pagiging ina kay Bebot, kahit mag-isa ka lang din sa buhay. Kaya nga nakakatiyak akong lalaking maayos at mabait ang anak ko dahil po sa inyo. Lagi po akong nagpapasalamat sa inyo sa pag-aalaga ninyo sa anak ko, Aling Lara. Magalang na sabi ni Kathy. Masaya ako sa ginagawa kong pag-aalaga kay Elizabeth, para ko na rin siyang apo. Kaya kahit hindi mo ako pasalamatan, ay ako pa ang magpapasalamat sa iyo. Hindi pa po ako nakakabayad sa lahat ng mga nagawa mong tulong saming mag-ina. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi po ako nakakalimot. Dadating ang araw na matutumbasan ko rin ang lahat ng kabutihan mo sa amin ng anak ko. Nako, huwag mong isipin iyon, Kathy. Parang anak na rin naman ang tingin ko sa'yo. Napasulyap si Kathy sa orasan na nakasabit sa wall. Nako, alas 8 na po pala ng gabi. Nawili po tayo sa kwentuhan, natatawang sabi niya. Uuwi na po kami, at may pasok pa ako sa trabaho bukas. Halos sabay pa silang tumayo. Tinawag niya si Mimi, ang yaya ng kanyang anak. Lumapit naman agad ito sa kanya, nakarga ang anak niya na humihikab na sa antok. Mag-iingat kayo sa daan ha. Bilin pa sa kanila ni Aling Lara, nang ihatid sila hanggang sa labas ng gate ng bahay nito. Opo, magalang niyang sagot. Kung tutuusin ay abot tanaw lang nito ang bahay na uuwian nila. Iyon pa rin ang bahay na inuupahan niya, na pagmamay-ari ni Aling Lara.
Matagal na nitong sinasabi sa kanya na huwag na magbabayad ng buwanan sa bahay, pero hindi siya pumayag. Balang araw ay makakapundar na rin siya ng sariling bahay, iyon talaga ang unang-una niyang pag-ipunan. Matuling lumipas ang panahon. Naging maunlad na ang negosyo ni Kathy. Ang dating karinderya ngayon, ay isang restaurant na. Magkatulong sila ni Bebot sa pagmamanage ng restaurant, dahil nagtapos din ito sa kursong HRM. Ang perang inipon niya para pampundar ng bahay, ay ginamit niya muna, ibinili niya ito ng lote, at nagpatayo ng restaurant na katabi lamang ng Euromed Company, kung saan siya nagtatrabaho noon bilang accountant. At ngayon ay 7 taon nang mahigit ang anak niyang si Elizabeth, na bunga ng galit ni Elmo sa kanya. Pero hanggang sa ngayon, ito pa rin ang laman ng puso niya. Totoo nga yata ang kasabihang first love never dies. Mommy, bakit malungkot ka na naman? Tanong ng anak sa kanya. Hindi malungkot ang mommy anak. May iniisip lang ako. Matulog ka na, maaga pa ang gising mo bukas, dahil may pasok ka sa school, sagot niya sa anak. Hinumutan niya ito. Naalala mo po ba ang daddy ko? Kailan ba siya darating? At bakit wala siyang picture dito sa bahay natin? Ang binigay mo po sa akin na picture, ay iisa lang po tapos gusot-gusot pa. May bahid na lungkot ang tinig na sabi nito. Matulog ka na ha, sa ibang araw na lang natin pag-usapan ang tungkol sa daddy mo, iwas niya sa mga tanong nito. Pero mommy, lagi na lang po ganyan ang sagot mo sa akin. Nagtatanong po kasi ang mga classmate ko tungkol kay daddy, wala po akong maisagot. Tinutokso tuloy nila ako ang sabi nila putok raw ako sa buho, o kaya ay iniwan na raw tayo ng daddy ko, parang maiiyak na sumbong nito sa kanya. Anak, nahahabag na nayakap niya ito. Naramdaman niyang uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Ikinurap niya ang mga mata. Ayaw niyang makita siya ng anak na umiiyak. Mommy, sabihin mo na kasi sa akin ang pangalan ng daddy ko, at kung ano ang business niya sa Taguig. Lagi mo sinasabi sa akin, na hindi niya magawang iwanan ang business niya, kaya hindi niya tayo magawang dalawin. Para naman may maisagot ako sa mga classmate ko. Huminga siya ng malalim. Okay. Ang pangalan ng daddy mo ay Elmo Abale, taga-Taguig siya, at ang business niya ang pag-e-export ng mga tropical dried fruits. Mayroon din siyang articraft production na pinamamahalaan naman ng Tito Urson mo. Isa ang daddy mo sa pinakamayaman sa Taguig, Maynila. Ngayon naman siguro hindi mo na ako kukulitin, sagot niya sa mga tanong nito, habang hinahaplos niya ang buhok ng anak, para madali itong makatulog. Nakatulog na sa tabi niya ang anak, pero ayaw pa rin siyang dalawin ng antok. Pinag-iisipan niyang mabuti kung sasabihin na lang ba niya ang totoo sa anak, ang tungkol sa ama nito. Na kahit kailan ay hindi nila ito makakasama. Alam niyang labis na masasaktan si Elizabeth, oras na malaman nitong may ibang pamilya ang ama nito. Hindi naman niya akalain na sa murang edad, ay naitanim pala nito sa isipan ng mga inimbento niyang dahilan, kung bakit hindi nila kapiling ang ama nito. Pakiramdam niya ay sumikip ang kanyang dibdib. Hindi na niya napigil ang mga luhang kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata. Tahimik siyang lumuha. Muli niyang niyakap ng mahigpit ang anak, na mahimbing nang natutulog. I'm sorry anak, lumuluhang hinalikan niya ang ulo nito. Mahal na mahal kita anak. Sinisikap ko namang punan ang pagmamahal ng iyong na hindi niya magawa sa'yo, ngunit hindi pa rin pala sapat, dahil magpahanggang ngayon ay umaasa ka pa rin na makikita at makakasama siya. Bumubulong ang bata, kaya naman mabilis na pinahid ni Kathy ang luha sa kanyang mga mata. Mommy, bahaw ang boses na sabi nito, habang nakapikit ang mga mata. Ano yun anak? I love you, anito at niyakap siya ng mahigpit. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang dibdib. Naantig ang kanyang puso. Mahal na mahal din kita anak. Isang matalik na kaibigan ni Pamela ang nagdaos ng kaarawan, at hindi ito pumayag na hindi siya dumalo. Sa Santa Ana, Maynila ito nakatira, kaya niyaya niya ang anak na si Urson para may kasama siya. Hindi niya maasahan si Elmo, dahil hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ito sa paghahanap kay Kathy. Nangako ito sa sarili na hindi titigil sa paghahanap kay Kathy. Halos napabayan na nga nito ang sarili, at awang-awa na siya sa anak. Masipag pa rin naman ito sa trabaho, dahil ayaw nitong mapabayaan ang negosyo ng kanilang pamilya. Masaya naman ang dinaluhan nilang kaarawan, dahil nakita ni Pamela,
ang ilan pa niyang mga kaibigan na matagal nang hindi nakikita. Sa mansyon ng may kaarawan sila natulog ni Urson. Nang sumunod na araw ay nagbiyahe na sila pabalik sa Taguig. Si Urson ang nagmamaneho ng kotse, samantalang nakatanaw naman si Pamela sa kanilang dinaraanan, at nakuha ang atensyon nito sa nakitang malaking karatulang iyon. Cathy Restaurant. May kabang bumundol sa dibdib ni Pamela, at bigla niyang naalala si Cathy. Itigil mo ang kotse, utos ni Pamela sa anak. May pagtataka naman sa mukha ni Urson, nang tapikin siya sa balikat ng ina. Itinigil niya ang kotse sa gilid ng kalsada. Yung restaurant na iyon sa kabilang daan Urson. Ewan ko kung bakit bigla akong kinabahan. Nasundan naman ng tingin ng binata ang itinuro ng ina. Iniisip ba ninyong kay Cathy iyon? Maari, hindi ba? Masarap magluto si Cathy. Hindi malayong mag-business siya ng ganito. Baka sakaling matapos na ang paghahanap ng kapatid mo sa kanya. Pero maraming magkakapareho ng pangalan. Alam ko, pero iba talaga ang kabang naramdaman ko, nang mabasa ko ang nakasulat sa karatula ng restaurant. Puntahan natin ang restaurant. Okay, ani Urson. Sana nga ay tama kayo ng hinala ma. Muling in-start ni Urson ang makina ng sasakyan. Pumaikot sila at huminto sa tapat ng restaurant. Pumasok ang mag-ina sa medyo class na restaurant. Agad naman silang inas-ikaso ng isang waiter. Tanghali na kaya naman marami na ang taong kumakain doon. Kahit nabusog pa sila, ay umorder pa rin ng pagkain si Pamela. Seafoods ang specialty ng restaurant na iyon. At habang naghihintay sila ng in-order nilang pagkain, ay naagaw ang atensyon ni Pamela sa isang batang babae, na nakaupo sa bakanteng table. May kasama itong isang babae na sa tingin niya ay nasa middle age. Nakasuot pa ng school uniform ang batang babae, at tila umiiyak ito. Hindi maintindihan ni Pamela ang nararamdaman sa mga oras na iyon. Habang pinagmamasdan ng magandang mukha ng bata. Ngayon lang naman niya nakita ang bata, pero tingin niya ay may kamukha ito, ngunit hindi niya matukoy kung sino. Nagkunwaring gagamit siya ng banyo, kaya nagpaalam siya sa anak. May nakita siyang isang waitress, at tinanong kung saan niya makikita ang CR. Itinuro naman ito sa kanya. Hi hiha, bati ni Pamela sa batang babae, nang mapatapat siya rito. Nagangat ito ng mukha, at kitang-kita ni Pamela ang luhaan nitong mga mata. Parang kinurot ang puso niya. Hello po, ganting bati naman nito sa pagitan ng paghikbi. Pinunasan naman ito sa mukha ng babaeng kasama nito. Anak mo, tanong ni Pamela sa babae. Mabilis na umiling naman ang babae. Alaga ko po siya, tukoy nito sa bata. Napatango-tango naman si Pamela. Anong pangalan niya at bakit siya umiiyak? Elizabeth po ang pangalan ng alaga ko, sagot naman nito. Nagtatampo ang alaga ko, dahil hindi naka-attend sa meeting ang mommy niya. Ganoon ba, ani Pamela? Hinarap niya ang bata. Elizabeth, huwag ka na magtampo kay mommy mo, baka abala lang siya sa work, kaya hindi siya naka-attend ng meeting sa school nyo. Hindi umimik ang bata, pero binuksan ang school bag nito na nakapatong sa ibabaw ng table. Kumuha ng papel at lapis. Nag-drawing ito sa isang malinis na papel, at ipinakita kay Pamela. Broken heart ang iginuhit nito. Nahabag naman si Pamela, nang makuha ang ibig ipahiwatig ng drawing. Mime, napalingon si Pamela nang may biglang magsalita sa likuran niya. Aling Lara bakit po? Tanong naman ng babae na tinawag na Mime. Nasa telepono ang mommy ni Elizabeth, gustong makausap ang bata. Pinagmasdan ni Pamela ang babae, at sa tingin niya ay hindi nalalayo ang edad nilang dalawa. Elizabeth, halika na, inalalayan ni Mime ang bata na makababa. May pagtutol man sa kalooban ni Pamela na umalis ito sa table, kasama ng bata ay hindi niya naisatinig iyon. Nasundan na lamang niya ng tingin ang tatlo na naglalakad. Bumalik si Pamela sa table nila. Saktong dumating naman ang in-order nilang pagkain, kaya naman ay tinanong niya ang waiter kung sino ang may-ari ng restaurant. Bagong hired lang po ako rito. Si Sir Brent o mas kilala sa tawag na Bebot, ang may-ari ng restaurant na ito. Sagot naman ng waiter. Maingat na inilipat nito sa table ang pagkain na nasa tray. Enjoy your meal, ma'am, sir. Nang umalis sa harapan nila ang waiter, ay agad na nilantakan ni Urson ang kare-kareng seafoods. Ang lasa ng kare-kareng seafoods na ito, ay katulad sa niluluto noon ni Cathy sa bahay.
Wika ni Urson na ninanamnam ang pagkain sa loob ng bibig nito. Tinikman din ito ni Pamela, at tama nga ang kanyang anak. Ang lasa ng kare-kareng seafoods, ay katulad ng specialty ni Kathy. Tama ka anak, sabi ni Pamela. Walang dod ang pareho ang lasa nito sa specialty ni Kathy. Pero narinig naman natin pareho ang sinabi ng waiter. Lalaki ang may-ari ng restaurant na ito. Ang ipinagtataka ko lang, kung bakit ang nakalagay sa karatula ng restaurant ay Kathy Restaurant. Naku ma, kumain ka na lang. Malayo pa ang uuwian natin, wika ni Urson. Ipinilig ni Pamela ang ulo, na ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Manakanak ang sinusulyapan niya, ang bakanting table, baka sakaling makita niyang muli ang batang babae. Nakaramdam kasi siya ng pagkasabik na muling makita si Elizabeth.